Abil. Parang gas abil ka sa itsura. Dito ko sa soko. Pinasok ko lang. Ate, ang dami upuan, nakaupo ka sa labas. Oo, si ate kasi ang binayad talaga mas malaki kaya nasa harap siya. Wala na ibang siya na talaga yung piton. You're the only British guy to watch our show. Thank you very much. Can you give him a round of applause? You know my name? What's my name? Oh, no. Why? I'll never wonder. I'm very popular in my country. You know why? I am the first ever Filipino to acquire HIV. That makes me popular. You want to kiss? You want to kiss? Because I'm spreading the disease. Siguro ka actually dito talaga gusto ko magka-boyfriend. Gusto ko magka-boyfriend talaga. Kasi alam mo sinabi sa akin, bago po ako pumunta dito, nagsabi po sa akin na dito daw po sa Manchester kung makahanap ng lalaki na mapapangasawa ko. Yes! Ang hirap po kasi ang dami ko lang, mga kaibigan, sa Pilipinas doon sinabi ko mga lalaki na mahilig sa magaganda. Superficial. Actually, hindi lang po sa relasyon, kahit sa trabaho. Ang mga tao doon, pinaprioritize ang magaganda. Kapag maganda ka sa Pilipinas, ikaw ang mas lamang na matupad ang pangarap mo kaysa sa ordinaryong katulad ko. Totoo, kahit sa pag-apply ng trabaho, may nakalagay with pleasing personality. Di ba? Yes. Hindi naman personality yun eh. Ilang beses na ako, nagpakabait pa ako, upo ako ng upo. Sabi, tatawagan daw ako, hindi na tumawa. Ibig sabihin maganda. Kasi sa Pilipinas, kapag maganda ka, nag-apply ka sa fast food, Jollibee, ang trabaho mo, counter. Ikaw ang kumaharap sa customer, ikaw ang kumukuha ng order. Kapag pangit ka sa kanilalagay, kitchen. Kapag nagluluto ng spaghetti, pag nadulas ka, ikaw mababandian ng tubig. Kapag maganda ka, nag-apply ka sa Jollibee, nilagay ka sa counter, na-promote ka. Kinabukasan, ang trabaho mo, manager ka na. Pag pangit ka, nag-apply ka sa Jollibee, nilagay ka sa kitchen, na-promote ka. Bukas, mascot ka na. Kapag maganda ka, nag-apply ka sa mall, ilalagay ka sa sikat na mall. Yung mga sosyal, Trinoma, SM Aura, Rockwell. Ang trabaho mo sa cosmetic section. Bilang maganda, kaya magturo, pangit ka ng iba. Pag pangit ka, nag-apply ka sa mall. Saan ka? Sa Lianas. Mga ganun. Ever Grotesco. Yung mas marami pa yung manikin kaysa sa tao. Tapos ilalagay ka doon sa stockroom ng sapatos. Hindi ka kikilos hanggang hindi mo narinig yung 81, size 7, kulay brown. 81, size 7, kulay brown. Pag sumilip ka, babatuhin ka pa. Kapag maganda ka, nag-apply ka sa airlines. Ang trabaho mo, flight attendant. Hindi na po si stewardess. Very 80s po yun. Yung bago na po tayo. Flight attendant. Or in short, FA. Ikaw ang lula ng aeroplano, tumutulong sa mga pasaherong sumasakay, tumutulong sa mga daladalahin nila at nagpapaliwanag ng safety features ng aircraft. This aircraft is pressurized. Should there be a rapid change in air pressure, oxygen mask will automatically dart from the compartments above you. Immediately grab the mask, pull it towards you, and breathe normally. Diba? Pag pangit ka, Pwede. saan ka? Pag
dumarating yung aeroplano, ikaw yung gumagano sa runway, no? Paglapag, pagbabagal na yung andar, ikaw yung gumagano sa likod, pagpupunta doon sa iyo. Ayun na yata Pilipino gumagawa, ano pag nagpapark yung watch yung... Tapos pagmalapit na yung, pagmalayo yung pamaba, pagpalapit na palapit, tapos pagmamamagana na, mga Pilipino, ginagawa natin yun. Tayo nga lang yung tao na ano eh, hindi nagpauso nung ano pag tinatawag kayo, ginagawa ka sa pangalan yung, di ba? Subukan mo rin dito yun, sa mga taga dito, walang lilingon. Gusto mo sa isang mall, malaman mo kasi yung breathing, no, gano'n ka. Pag-ipento yung Pilipino. Tayo lang din ang lahi na kapag ubus na yung baterya na remote control, ang mga Briton, pag naubos yung baterya, ibili ng bagong baterya. Pag tayo ubus na yung baterya, ang kilagay, pipinutin natin gagana pa, di ba? Ay, ang gumagawa. Tayo din naman, ubos na yung gasol, hindi pa yung ubos, itatagilid natin. Apoy pa yun. Kasi saan nyo na magagawa. Galing-galing na mga Pinoy. At tayo lamang ang lahi na kaya mag-usap na ang ginagamit lang ay 2 letra. Pero marami nang ibig sabihin. Diba, sa mga Briton, if they're going to ask somebody, can you ask me if, let's pretend that I'm inside the elevator and you're going to ride it and you want to go down. What will be your question to me? Is the elevator going down? Is the elevator going down? I will answer, yes, it's going down. Then you will ride. Pag Pilipino, gamit na 2 letra lang. Bumukas yung elevator. Bababa ba? Sasagot, bababa. Diba? Ang daming letra ginamit. Is the elevator going down? Yes, it's going down. Sa Pilipino, bababa ba? Bababa. Ang galing! At hindi lang yan ha, sa mga tunay pa lang na Pilipino yun. Pag sinama mo yung mga Bisaya, mas malala. Isang salita lang, marami nang ibig sabihin. Diba? Yung salitang, when everything is like, there is war, and the war stopped, what do you call that? Peace. Very good. In the Philippines, peace in the Visayan language, peace, it has so many meanings. Peace, kapayapaan. Peace, piraso. Peace, isda. Peace, pandikit. Peace, mukha. Peace, kamao. Diba? Sa village ng mga Bisaya, malilito ka, daming peace. Peace 1, peace 2, peace 3, peace 4, peace 5, peace Tingyawa. Very rich. Our language is very rich. Anyway, ladies and gentlemen, I'm gonna sing another song right now, and it's a song by Martin Rivera.